Yang nakikita mong inaanod ng baha, yan ay isang higanting bato na kasing laki ng building. At lahat ng nadaanan niya, tinangay niya ng walang kahirap-hirap. Pati mga tulay, kalsada at mismong dam, winasak. Yan ang nangyari ngayon sa Nepal. And as of the making of this video, nalaman na ng mga scientists ang punot dulo ng nakakakilabot na flash flood sa Nepal. Ang plot twist, nagsimula lahat sa taas ng bundok. Grabe yung mga viral videos sa Nepal. Parang eksena sa isang end of the world movie. Akala ko nga nung una AI videos lang. Pero ang lala, totoong buhay talaga. Nakakakilabot mapanood yung mga videos. As of the latest reports, more than 500 na ang namatay at mahigit sa 1,500 katao ang nawawala. Tingnan mo naman tong isang video na to, di ba punong-puno ng tao? Pero in just seconds, inanod lahat ng mga tao sa video na yan. Grabe, dose-dose ng tulay ang nasira. Halos 40 kilometers ng kalsada ang naapektuhan. Damay ang mga hydroelectric facilities, mga bahay, trucks at ibang sasakyan. Tinangay lahat ng tubig, putik at malalaking bato. At hindi lang tao ang naging biktima, pati mga hayop damay. Inanod yung mga baby elephants. Ngayon, massive rescue operations ang ginagawa sa lugar. Pero may isang problema. May mga bagong natural dams at lakes na nabuo dahil sa mga bato at debris na humarang sa mga ilog. At kapag isa sa mga yan ang biglang bumigay, pwedeng magkaroon ulit ng panibagong flash floods. Pero ang tanong ng lahat, teka muna, paano nga ba nagsimula ang lahat? You see, ang Nepal ay nasa Himalayas, isa sa pinakamataas at pinaka-mountainous region sa mundo. Sa matataas na lugar na ito, naiipon ng snow ng napakatagal. Habang naiipit at nakokompress ang snow, unti-unting nagiging solid glacier ice ito. Basically, higanting ilog ng yelo sa ibabaw ng bundok. At nito lamang August 26, may napakalaking bahagi ng ice at rock sa Langtang Lirong na biglang bumigay. Sobrang laki ng collapse na ayon sa USGS, naglabas ito ng energy na katumbas ng isang magnitude 5.2 earthquake. Kaya nung una, akala ng ilan lindol ang nangyari. Pero hindi pala. Yung glacier collapse mismo ang sobrang lakas na parang lindol ang na-record ng instruments. At dito nagsimula ang domino effect. Yung napakalaking avalanche ng ice, bato at debris bumagsak ng mahigit 1 kilometro pababa sa valley. Pagdating sa ibaba, hinarangan nito ang isang ilog. Para siyang gumawa ng temporary dam na gawa lang sa bato, putik at yelo. Naipon ang napakalaking amount ng tubig sa likod nito hanggang sa bumigay ang bara. At lahat ng naipong tubig sabay-sabay na kumawala pababa ng bundok. Sa ilang lugar, umakyat ang level ng tubig ng hanggang 9 meters in just 30 minutes. Para ma-imaginein mo parang ilang floors na ng building yan ang biglang idinagdag sa taas ng ilog within half an hour. Pero bakit biglang bumigay ang glacier? Ito ang mas nakakatakot. According sa United Nations, nawala ng close to 1/3 ng ice ng Nepal in just over 30 years. Sa huling dekada, 65% faster ang pagkatunaw ng glacier kumpara sa dekada before that. Habang umiinit ang bundok, natutunaw ang yelo. Umihina ang frozen ground na dating parang pandikit sa mga bato at nagiging mas unstable ang matatarik na slopes. Ibig sabihin, mas madaling magkaroon ng glacier collapse, landslide at sudden flooding. At hindi lang Nepal ang problema. Noong 2025, glaciers around the world lost another 408 billion tons of ice. So yung nangyari sa Nepal, hindi lang siya isang nakakatakot na disaster. Warning din siya kung gaano kabilis nagiging unstable ang mga frozen mountains sa buong mundo. Ang pinaka-creepy dito, yung bundok na mukhang tahimik at solid, pwedeng bumigay ng walang warning. At kapag nagsimula na yung domino effect, wala nang haharang sa tubig pababa. Kung gusto mo pa ng magayto pang informational contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.